Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Panibagong istorya na naman ang naganap. Segundo pa lang, katatapos pa lang ng match nila, pasada na po. Lalahatin natin ang games nila Wesley at Robson sa pangalawang pagkakataon. Makakabawi ba dito si Wesley? Sa loser's bracket dahil ang tumalo sa kanya sa winner's bracket, si Robson eh. Pag nanalo si Wesley, siya ang haharap sa grand finale para harapin naman si Levon Aronian. Okay, game number 1. White dito si Wesley nag D4. Knight F6 si Robson. C4, E6, Knight C3, Bishop B4, Nimzo Indian. At nag E3. Classical approach. Bishop D3, C5, Knight GE2 at nag D5. Yan talaga ang gulo na gustong iparating ng Nimzo eh. Yung gulo kagad sa sentro eh. Capture, Knight X D5, nag A3, Bishop D6, at nag-castle, develop, Knight C6, Rook E1, Queen H4. Yan ang napansin ko kay Robson. Naging agresibo siya ngayon mga kamatyas. G3, Queen H5, Knight X D5, E takes D5, at nag-Bishop F4. Ayan, si Wesley naman, nililinis niya ng nililinis sa mga piyesang maaaring makakomplicate. Nag-Rook D8, Queen D2, bookline pa rin, Bishop F8, at nag-Bishop C7. Ayan, medyo tumempo muna. Pang-istorbo muna sa development. Rook D7, nag-Bishop A5. Aba, inikutan sa kabila. Nag-G5 at yan po ang lumalabas na novelty sa laban na ito dahil ayon sa naitalang record, Knight X A5 na ang nagawa. Okay, bago itong G5 ni Robson na ang idea na nakikita ko ay para ma-prevent yung paparating na Knight F4 na makaka-atake sa Queen. Bishop B4, talagang hamon exchange si Wesley, Rook D8, Knight C3, Bishop takes B4. Pakain ba talaga yon? H4. Okay, H4. Lalalim ng mga bitaw ni Wesley. Bishop G4. Ayan, teka muna mga kamatyas, no? Preno muna tayo. Ano mayroon kung capturein ang pawn na yan sa H4? Mag-Rook E5. Malalim. Atake sa Queen, tapos may Rook G5 mamaya, mga ganon, maaatake ang Black King. Okay. Bishop G4, Queen takes G5, takes, at nag A5, Rook E3 para iwas na rin sa pin, at kinapture na, nag A4, ayan. Same colored bishop, hindi pa rin masasabing drawish na drawish ito, at may pass pawn pa si Robson. Nag Rook A3, pinigilan na ni Wesley at nakikita ko dito may balak siya mag-Bishop B5 para atakihin yan. Nag-Bishop D1, maagang pinoproteksyonan, ililipat sa B3. Nag-Rook E7, inatake ang pawn, Bishop B3, Rook takes B7. Ayan, bilangan tayo ng pawns. 4 sa black, 5 sa puti. Ayan, at kapansin-pansin ng mga pawns, lihis sa Bishop ni Robson. Rook C8, atake sa C3, kinapture na. Ayun. Yan ang mga binibiling endgame ideas, mga kamatyas. Nakita nyo to, minsan kailangan nating i-give up na magpa-quality down tayo. Pero safe naman ang position. Rook, kinapture. Ayan, pero kakatakot yan, di ba? Kasi Rook versus Bishop eh. Pero alam na nila ito eh. Alam na ni Wesley ito. Ayan, pero nakakatakot pa rin kasi Dorian eh. Kung ako ang white dito, medyo ang hirap i-handle, no? Ayan. Ayun. Yun nga lang, syempre, ang tanong dito, papaano makakapasok ang Black King ng safe, no? Kasi hindi rin, kung may iikot sana ang Black King ng mabilis, ayan, tapos makuha yung G3. Kaso bago pa mangyari yon, syempre may mga kalikot ng gagawin. May push, tapos may lapit sa pawn. Ang daming pwedeng intindihin eh. Kaya hindi rin basta-basta makakagala ng aktibo ang Black King. Tabla, mga kamatyas. Ang ganda ng in-apply ni Wesley, Rook takes B3. Tabla ang first game nila. Dako tayo sa second game. Black naman dito si Wesley, nag-D4 si Robson. Knight F6, C4, E6. Baliktaran sila ng Nimzo. E3, yun din ang tinira. Castle, Bishop D3, D5, A3. Kumapture sa C4. Ayun, may pinagkaiba na. Pero parehong Nimzo Bishop E7, Knight F3, C5. Ayan, para may pang-pressure kagad sa D4. Nag-castle, A6. From Nimzo, nauwi po sa Queen's Gambit. Accepted na ito. Itong position na to. Kumapture sa C5. Ayun, naghamon ng queen to queen si Robson. Kala ko makikipag queen to queen B5, Bishop B7, E4.
Queen C7, angat E5. Ayun, mga kamatsas. Pagtira ng Queen C7, yan naman ang new move dito ni Wesley. Dahil sa old line, Knight C6, pangalawa, Knight BD7. Pero ito ang new move, tingnan natin. Nag E5, Knight D7, Bishop F4, kinapture, good move. Capture, Knight C6 para pababagsakin yung pawn. Knight E4, pressure sa Bishop. Ayun, nakipagsabayan. Queen H5, yun nga lang, medyo minix na naman ni Robson. Aggressive si Robson talaga. Bishop D4. Okay, para extra support sa Knight. At nag-Rook AD1. Rook FD8. Ayun, na bad move si Wesley. Kitang-kita po na ang laki ng evaluation bar na itinalon pabor sa puti. Dapat daw ay Queen B6. Ayan. Ang dapat itira. Pero slightly better pa rin ng puti, no? Tapos ang gagawin, Bishop B1. Oo nga, no? Nakakatakot din talaga. Grabe rin ang komplikasyon na hatid ni Robson, yung mga prepared lines niya, no? So, Rook FD8. Ayun, nakita dito ni Robson ang napakagandang tira, Rook D3. Dahil nakapin nga ang Knight, di makaporma, at yung Rook, magro-Rook leaf, papunta sa H3, yan ang mabigat dyan, mga kamatsas. Madadali yung H7. Queen E7, Rook H3, H6, ayun, dito. Sige po, pampasel. Find the excellent move sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Bishop G5, good move. Queen E8, another excellent. Bishop takes H6. Tinuluyan na. Hindi pwedeng capturing kasi may Knight F6. Nag-Knight G6 na lang at nag-Bishop G5 tineret. Ayan, may threatening check. King F8, sacrifice queen, mamamatyas pa. F6, obligado. Another excellent move by Robson. Grabe yung mga binitawan niya mga kamatsas. Excellent. Rook A7, another excellent. Ginawang puzzle si Wesley dito mga kamatsas. Capture, Rook takes E6. Grabe, tusok-tusok. Queen F7, Rook takes F6. Ay grabe, pag kinapture yun, Queen H7, matyas. Kinapture na lang, Queen G6, King F8, and Rook H8. Grabe, terrible, horrible ang nangyari dito kay Wesley sa game number 2. Takbo na kagad tayo sa game number 3. Black uli si Wesley, nag-D4 si Robson, D5. Nag-iba si Wesley, hindi na siya nag-nimso. Slab defense ang pinasok, makunat. Slab exchange kasi kumapture sa D5. Bishop F5, Knight F3, E6. Queen B3, atake kagad si Robson sa B7. Bishop B4, ayan, pamigil. At the same time, pamin. Bishop B5, castle, kinapture, obligadong capturing din ng knight, capture, knight E4 muna, atake sa queen, queen A3, B takes C6, rook C1, rook C8, nag-knight D2, ayan, pang neutralize, at yan po ang lumalabas na novelty dahil castle ang nasa old line, okay? Knight D2, knight takes D2, king takes D2, rook E8, Rook D1, ayan, para tatago yung king doon na parang naka-artificial castle na rin. F6, yun nga lang, opposite colored bishop. E5, building the center. Queen B6 and King F1. Ayan, yung mga simpleng ganyan, may value yan. Kasi ito na po yung paparating eh. Kakapture na yan. Pag kinapture ng torre, Queen takes. Diba? O, umiiwas talaga ang king dyan. Kumapture na, Rook takes D4, Rook E4, todo-todo. Exchange dito si Wesley. Bishop E6, Queen B7, Bishop C5, threat ang pawn. At nag-A5, pag kinapture, may bawi doon. Nag-B3, Rook A8, depensa. H3, pasingaw muna sa back rank. At nag-Bishop D5 para secure na hindi babagsak yung mga pawns. Queen A4, Queen B5 binamon. Talagang talaga ng accept si Robson. A4, Rook C5, at nag-A takes B3, excellent move. O, pero kinapture lang. O, kasi kung kakapturein po ang libreng bishop, may B takes A2. At halimbawa mag-bishop A1, mag-B4. At halimbawa kung mag-rook B5, meron kasing ganun eh. Laging may sundot sa ilalim. Winning pa ang black. So, capturein lang talaga ang B3, bishop takes, rook takes. At kitang-kita po opposite colored bishop. Ayan, nag-G4 to get more space.
At yung pawn ay talagang hindi matulungan pag inatake. H6, King G2, Rook E8, H4, Rook E7. At nag-abang-abang na lang si Wesley dito. Pero grabe talaga. Kapansin-pansin ang estilo ni Robson. Napaka-aggressive ni Robson. Ayan po ang nangyari. Nauwi sa tabla ang game number 3. Still, di pa rin nakakabawi si Wesley. Pero ang alam ko po sa game number 4, sa susunod nating i-analyze, kailangan ng manalo si Wesley. Kailangan na para umabot pa siya sa 2 tiebreaker blitz games. Tingnan natin ang game number 4. White naman si Wesley, nag-knight F3, D5 si Robson, G3, C5, Bishop G2, Knight F6, Castle, G6. Ayan, fianchetto system. Kiya ang pinasok. Yan ang unang opening ni Wesley nung nasa Cavite pa, mga kamatsas. Nung dito-dito pa kami. Magkakapit bahay lang kami. Kaya yan ang unang opening niya na dinevelop niya nung bata siya. Diyan siya nag-FIDE Master hanggang sa nag-IM. Grabe ang legendary ang Kiya na yan. Ayan, nag-Knight G4. So para gusto ni Robson na i-transfer sa E5, nag-E5 ayun to open up the strong diagonal. At nag-Rook B8, iwas lang. E6. Yan ang matindi. Wala, prepared line ni Wesley. Ito, bata pa lang siya. Nag-F5. Ayan ang novelty na wala po sa talaan ng aklat. Dahil ang mga recorded moves na dito, F takes E6 number 1, Bishop takes E6 number 2, and F5. Yan. Ayan pa lang. Ngayon pa lang yung F5 na yan. Knight G5, pupunta sa F7. Nag-Knight CE5, iwas kasi naka-threat. H3, atras. Knight DF3, hamon queen to queen. Knight D3, ayaw ni Robson. At nag-Bishop F4. Yan, para ma-atake ang Torre. Knight takes F4. G takes F4. Nag-Bishop B7. Ayun, na bad move dito si Robson. Dapat daw po ang tira ay Queen to C7 para atakihin ang pawn sa F4. Tapos magsisimple Queen dito lang to protect the pawn. Ayan ang continuation. Pero Bishop B7, nag-Queen D7. Pumasok si Wesley. Nag-Bishop takes F3, Bishop F6, and the Rook AD1. Nag-B5 at nag-Queen takes A7. Ayun. Rat-rat ang position dito ni Robson. Queen B6, Rook D7. Napakalakas. Dominating ang 7 trunk. B4 para makagulo-gulo and another good move by Wesley C4. Yan ang pinakatimpladong realization na dapat gawin. Pakain ang pawn B2 pero nag-B3 si Robson. Pero teka muna ha. Ano mangyayari pag kinapture yan? Meron kasing Rook takes E7 kaya hindi pa pwedeng kainin. Ayan, nag-B3 para may gulo-gulo pero another good move A4. So yan ang malakas. Pag naihatid yan dyan, ang lakas ng diagonal, talagang big threat yan para sa black. Nag-Bishop takes B2, Rook takes E7, Bishop F6, Rook D7, B2. Siyempre kailangan pigilan. Rook FD8, hamon, and ayun na nga. What a deadly A pass pawn. Kinapture-capture, dalawa ng deadly pass pawn yan. Rook B3, atake. So threatening, hindi rin pwedeng iwanan yan kasi laging may binabantayan. Bishop D5 check, King H8, A6, Rook A3. Ayan, sige po, pag-guess ko sa inyo as puzzle. Find the excellent move na ginawa ni Wesley sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Rook takes B2, excellent move. Rook takes A6, Rook B8 check. King G7, Knight E6. At dito po, isinuko na ni Robson. Naka-neutralize si Wesley. 2-2 ang score mga kamatsas. Kaya hahantong pa. Meron pa tayong ma-analyze na tiebreaker blitz games. Ayan, magandang habol ni Wesley dito. Pero bago tayo dumako sa game number 5, punas muna ako ng pawis Kasi pinatay ko po yung aircon. Gawa ng nirayuma ako ng 3 araw mga kamatsas. Napakahirap. Gapang talaga ako sa hirap. Talagang napainom ako ng gamot. Ngayon, awa ng Diyos ay pagaling na po. Pero maga-maga pa rin. Kaliwang tuhod ko sa kanang hinalaki na dali ng rayuma. Ay. Okay. Game number 5. This time, blitz na po sila. Nag-D4 si Wesley, Knight F6 si Robson, Knight C3. Aba, nilabas ang blitz variation. D5, Jobaba system ang ginamit.
Knight F3, B5, Knight E5, Bishop B7, Knight D3. Ito ang bago. Ngayon ko lang nakita ito. Dahil ang madalas ginagawa dito, Bishop D3, G4, A4, basag sa queen side. Pero itong Knight D3, aba, teka muna. B4, Knight A4, Knight D7, Bishop E2, A5, Castle, Bishop C6, at nag-C3. Ayan, suporta sa Knight. Kumapture, bad move si Robson. Dapat daw po Bishop D6. Oo nga, no? Kasi tulog pa mga pyesa, dapat makapag-castle early. Pero, wala gumaganyan pa siya. So, nag-Bishop D6, Knight E5 bumalik, Bishop B7, Knight B5. Talagang nililigalig ni Wesley, ha? Castle, Rook C1, kinapture na, capture, Knight E8, and nag-A4. Nag-C6, Knight to D4, C5, Knight to B5. Yung binalikan. Knight C7, hamon. Knight D6 pumunta, Bishop A6, hamon, at tinanggap ang exchange. Nag-E4. Ayun. So dito, kung magdi-D4 kasi, medyo yung C4 square ay napakainam niyan sa white. At ang continuation, Queen G4 para i-pressure naman ang king side. Okay? Kaya nag-Knight B4 lang si Robson, Rook C3. Yan ang magandang tira dito kasi magro-rook cliff. Oh. Tapos dadalhin ng queen. Ayan na naman. Nakaka-pressure yung ganyan. No? Nag-C4, Rook H3. Nako. Imagine niyo lang. Oh, yan ang paparating. Oh, lakas. G6. Na-pressure si Robson. Talagang pinigilan. Kumapture sa D5, e takes D5, and good move, Queen G4. Ayun, nakaporma na. Queen E7, Knight F5, good move. Queen E6, Queen H4. Ayun na, bad move. Although, threatening matches naman, pero dapat daw po ay Knight to H6 check. Pag nag-King H8, then saka palang Queen H4. Ayun, para may tempo. Naku, aalisin na lang yung Knight, oh. Oo nga, no? Yan pala mas maganda. Sayang yun pero 5 seconds na lang si Robson mangyari. Ubus ang time Queen H4, H5, G4, boom! Excellent move. Yun lang. Pero dumikit ang oras Naging 8 seconds na lang si Wesley. Mukhang matagal niya inisip tong G4 Nag-Knight D3. Tineret ang Bishop. Ayan sa mga tagapanood natin beginners, di pwedeng capturein. May matchas. Pag kinapture naman ng Knight dito, may Queen takes H5. Unstoppable matchas pa rin. Dalawa yan, H7 and H8 square. So, Knight D3, Bishop H6. Dahil sa kakulangan ng oras, hindi na rin na-sustain ni Wesley ang tamang tira na Knight to E7, check. Pag nag-King G7, then Bishop to G5. Ang gulo din kasi, parang laging may mga hataw ng Knight 7 takes E5. Tapos ang gagawin, G takes H5. Ang gulo, no? Ang gulo, pero yan daw ang dapat. Pero, nag-Bishop H6, kinapture ang Knight. Capture, nako, losing si Wesley, ubos. F takes G4, accurate pa yung mga binitawan ni Robson. Rook takes, Queen takes H5, Knight 7 takes E5, F4, Queen G6. Aba, nakabawi-bawi si Wesley. Dapat daw ang tira, Queen to B6 check. Pag nag-King H1, saka pa lang mag-Queen G6 para talagang may hagip ng tempo. No? Iba yung ang king nasa H1 na may tempo yung Queen G6 kumpara sa maagang Queen G6 naka Queen H4. So may pagkakataong makaiwas. Nag Queen E4, ayun. Sinabay na ni Robson pero blanderacious ang binigay po sa tira na yan. Dapat daw ang tira F6. Kasi hindi pwedeng igalaw ang knight, may rook takes, maku-queenless pala. Oo nga, no? So, nag-Queen E4, F takes, Queen D4 checking H1, Queen E4 check ulit pero may Rook G2. Sapat ang mga panangga sa mga gulugulong check. Knight takes E5, Queen G5 checking H7, Rook F4, atake sa Queen, Queen E3, nag-Queen H4 checking G7. Ayan, pang-puzzle uli. Find the excellent move na ginawa ni Wesley. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po ulit mga kamatsas. Wala na yung king obligado ipangharang kasi pag kinapture yan, wala na. Obligado iharang na lang ang queen. Paano ba mamatsyasin na mabilis? Yan ang pinakamabilis. Balik tayo. Knight G6 harang,
Queen F6 check, nag-King H7, wala, pinagtatagpas lang. O, resign po dito si Robson. Bakit? Pag kinapture yan, o kahit na hindi na-capturein to, kahit dito na lang eh. Pag nag-King H8, matcha sa dulo. Grabe, tumubo pa si Wesley. Nasa kanya momentum ngayon. Ang ganda ng laban. Dako tayo sa game number 6. Black naman si Wesley, nag-D4 si Robson. This time, must win si Robson mga kamatsas. Hindi na pwedeng tabla. Si Wesley, tabla lang ang kailangan niya. Knockout na si Robson. D5, C4, Queen's Gambit accepted ang pinasok. Knight F3, Knight F6, E3, E6, Bishop takes C4, C5, at nag-Knight C6, A3, A6. Aba, hinamo ng Queen to Queen. Tinanggap na ni Wesley. Tabla lang ang kailangan niya eh. Parang maling decision ang pinasok ni Robson ah. Underestimate niya yung linya na Queen to Queen yan. Parang wala namang ganong kalaking factor ng advantage ang white dito. Ayan no. Ang bilis ng palitan eh. 'Di ba? Pabor sa tabla lang ang kailangan. Pag tabla lang ang kailangan, matanggal mo kagad ang Reyna, malaking bagay. Reyna ang pampagulo at pampa-aggressive eh. Ayun, capture. Rook D1, bad move. Bakit? Malakas naman na battery ah. Bishop D3 lang daw to attack the F5 pawn. Tapos magbi-Bishop D5, counter attack, Knight A5, and Bishop to E6. Ayan. Oh. Pero yan daw dapat sa puti. Pero nag-Rook D1, King F7, Bishop D3, nag-Bishop D5, Knight A5, Bishop E6, Bishop B1, Knight E5. Excellent move by Wesley. Grabe, lumabas yung mga mabibilis na malakas ang tira ni Wesley sa blitz, no? Sacrifice yung Knight, oh. Bishop takes F5. Excellent move din ng pang-counter ni Robson. Pero alamin muna natin para maintindihan ano laman ng sacrifice na yan. Kasi ka-capturein lang, capture, and may Rook C1, kuha din ang Bishop. Bawi din naman. Okay? Pero malupites tong Bishop takes F5 ni Robson. Bishop takes, capture. So, lamang ng isang pawn dito si Robson, pero ang problema, Bishop pair yung kay Wesley. Hindi biro yan. Capture. Ayan, ang lamang lang naman dito 3 versus 2, pero napakahirap maramdaman ng puti na talagang totally lamang siya dito. Ayun, no? Palit-palit. Ang hirap nito. Paano ipaparamdam na talagang advantage kahit lamang ng isang pawn, no? Yung Knight di rin makagala eh. Kontrolado ng, no? Genius si Wesley. Ayaw nang pabalikin para makaikot pa eh. Binabantayan eh. H4, King D2, Bishop A4. Importante kay Wesley itong Knight talagang totally baldado sa gilid. King E2, Bishop C2, King E3, and H3. Yan ang delikado. Pagka ganito, pawn wedge, yung tanggalin mo lang yung pawn, dalawang hakbang na lang yan. Bishop to E5, Bishop D8, Knight B7, Bishop to B6, check. King D2, ayun mga kamatsas. Dapat daw ang tira ay Knight C5. Obligado na yan. Pero, ganun nga, draw as dead na eh. Bakit wala na? Draw as dead nga sa sitwasyon ni Robson eh. Kaya nag-King D2, nag-Bishop G1. Sinugod na ni Wesley, no, para matagpas yung pawn. Pero accurate move, Bishop F2. Yan pala ang mas malinis. Pag kinapture yan, Bishop takes G3. Malinis yan. Kumpara dito sa Bishop G1, at ayun, kinain kasi. King E2 lang kasi tira dito eh. Na kapag kinapture yan, magki-King F2. Pero equal pa rin, ano? So, capture, Bishop B8, at dito po na flag down si Robson. Nanonood ako ng live dito kanina eh. Maaga ako nagising kasi maaga akong natutulog kasi masama pakiramdam ko mga kamatyas. Nitong mga nakaraan, tinarangkaso ko tapos yung nirayuma ako. Dahil sa kumain ako ng mga seafoods, blanderaceous ang ginawa ko, ang taas na pala ng uric acid ko. Nadali ako ng rheumatic variation. Kaliwang tuhod, di ako makalakad talaga. Sobrang sakit. Ayan! Congrats kay Wesley! At siya ngayon ang haharap sa Grand Finale. Abangan natin ang kanyang Grand Finale against Levon Aronian. Baka si Wesley pa mag-champion. Mahilig sa pangalawang buhay itong si Wesley. Tapos makakarating sa Grand Final. Yun nga lang, may mga senaryo na natatalo siya sa Grand Final. Pero sana maiba naman ngayon. Natatalo siya against Magnus.
Pero this time, si Aronia ng kalaban eh. So may pinagkaiba yan. Ibang usapan ito. Hindi si Magnus ang grand final niya. Ha? Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Sana po natuto kayo na update. At sa mga nagtatanong po ng ating merchandise, punta lang kayo sa ating Shopee link ng Kamatsas Sporting Goods Shop para makapamili po kayo ng ating mga products, chest sets, mga t-shirts natin at iba pang mga merchandise. Nandun lang. Click nyo lang para maka-order na kayo. Papadala namin sa inyo door to door. Ha? At ang susunod nating i-analyze mamaya yung tungkol naman kay Miao Yi. Naglaro pala siya sa Reykjavik. Yan po ang abangan nyo mamaya na matindihang video natin dito na i-upload sa YouTube. Maraming salamat! Kita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.